Nandito na tayo sa Blue Pond. Tingnan nyo, oh. Mayroon pa tayo blue ice cream. Tingnan nyo. Ayan, may mountain, may falls. So itong farm to, isa to sa mga pinakasikat na farm dito sa Hokkaido. Tingnan nga sa ganda niya. Pilipino pala si Kuya. Pinahirapan ba ako mag-English? Hello po. Hi guys, this is another beautiful morning here in Sapporo, Japan. So ngayon guys, magtutour tayo. Meron tayong mga pupuntahan na places na medyo malayo ng konti dito sa Sapporo, no? Siguro mga 2 to 3 hours ang biyahe. Medyo jam-packed yung itinerary nitong tour na to. So ang meet up point lang, naglalakad lang tayo, is dito lang sa may Odori Park. Kung naalala nyo kahapon, no? So lapit lang hotel ko dito. Odori Park is mga 2 minutes lang. So hanapin lang natin yung subway na sinasabi dito sa may clock. So kailangan daw natin magkita-kita sa... Nag-message na naman sila kagabi. Sabi nila na magkita-kita daw sa subway gate or exit number 31. So ito yung Odori Park. Napuntahan na naman natin to kahapon, di ba? Ayun yung Sapporo TV Tower. Sa kanto lang na to yung hotel ko. And dyan lang, super lapit lang. Hanapin lang natin yung subway number 31. So yun guys, exit number 31 kasi yung meet up point ng tour. Yung pinuntahan ko kanina na park, malayo pala dun yung exit 31. So naglakad pa ako ng slight. Naka-enter ako sa number 35. Nakita ko na yung 32. Ayun o, 32 to 37. Ang hanapin naman natin 31. Dito 24. Itong Odori Park Station, malaki din pala siya. Ayun! Perfect! Yun guys, exit 30 to 31 daw, sa left. Sa left, so dito. So yung hotel where I am staying, it's called Bespoke Hotel Sapporo. Oh my gosh, nalaan. Malapit lang pala talaga siya, super lapit niya lang sa Odori Station. Kapag mag-exit lang kayo sa exit number 35, ay parang ilang kaimbot lang hotel na pala namin. Mali lang yun na exitan ko last time, kaya parang 9 minutes ako naglakad. Pero if mag-exit ka sa exit number 35, ang lapit lang hotel lang. So ngayon 31 yung hinahan. Ayun, perfect. 31. Ang ginawa ko guys, pumasok ako sa loob ng train. Kasi kapag doon ako naghahanap sa taas, ang hirap hanapin kung nasan yung exit 31 kasi ang lawak nitong train. Hindi siya yung isang diretso lang na parang pag diniretso mo 31, 32, ganun. Ang lawak, kaya mas mahanap ko pag pumasok ako sa loob kasi may mga signages dito. But yeah, we're still on time naman. 7:40 ang meet up, it's 7:32, 8 minutes. Pero 7:50 naman daw aalis. 7:40 yung parang pag-gather. 7:50 ang alis. We made it. Ito, nag-send na sila actually kagabi pa lang. Dito daw kayo magkikita sa exit number 31, which is, ito na siya actually. Odori Station, exit number 31. Tapos may isa pa silang sinend na photo. Kanamoto Hall, which is, ito na yun, Kanamoto Hall. Feeling ko si ate girl na yung ano namin tour. Actually, meron na mga tour buses dito sa area na to. So, baka ito na. Hindi kaya ito na. Smooth travel. Yan, may mga tour bus na pero wala namang sinabi kung anong bus. Ngayon guys is May 19, 14 degrees Celsius. Ito lang yung kaisa-isahang, hindi nga siya jacket windbreaker lang to. Sobrang nipis lang to. Ito yung nabili natin sa ukay-ukay sa Thailand ng mga 100 plus pesos. Ito lang yung kaisa-isahang dala kong jacket kasi pang jogging ko nga to kasi nga windbreaker lang siya. Kaso 14 degrees. So umaasa ako na kaya niya akong protektahan. Kasi akala ko nga summer in Sapporo na. Pero apparently ang kanyang weather is medyo pa spring pa rin, no? Guys, itong pink na bus na pala, yun na pala yung sa amin. Buti nilang chinat ko yung aming tour guide. So ito na pala siya. So kanina pala dumaan lang ako sa Lawson. May Lawson lang dito malapit sa train station. Bumili lang ako ng kape. Natatakot nga ako kasi may gatas. Medyo lactose intolerant ako ba? Flour. Tsaka ito yung sandwich. Masarap itong egg sandwich. Wala lang, buli ako ng tuna para may ibang flavor lang. Pero masarap to.
Yung egg, pag nag-Japan kayo, bilan nyo to yung egg sandwich. Ba't ang lakas? Bebe, walang lakas. Yan. Medyo matamis, milky. Ang sarap po. Dito na ako sa may bandang likod umupo. Kasi pagdating ko, puno na dyan sa may harap. Ay, meron pa pala dun sa front. Dati pa ako nagja-Japan, nakikita-kita ko na ito sa convenience store. So, hindi ko binibili kasi parang simple lang naman, di ba? Egg lang siya. Tapos nung natikman ko, ang sarap. So guys, ito yung nabook ko sa Klook na tour, Hokkaido Spring and Summer Limited. So ito yung mga pupuntahan natin, Farm Tomita, Shikisai Hill and Waterfall, tsaka Blue Pond Day Tour. Depart from Sapporo. Tignan nyo, di ba? Kung makikita nyo, ito talaga yung gusto ko sana puntahan, kasi kung napanood nyo yung movie ni Alessandra De Rossi tsaka ni Empo, yung Kita Kita, di ba? Dito yun na-shoot sa Sapporo. Tapos yung Too Less Lonely. Ang Sapporo, actually, una ko siyang nalaman because of that movie nila Alessandra De Rossi. Sabi ko, oh my god, ang ganda niyan. Saan ba yan? Dito yun na-shoot sa Sapporo. So, pero actually, to set your expectations right, na-research ko na hindi pa full bloom ngayon nung itong mga lavender. Parang yung full bloom niya talaga mga late June, July, ganun, August. So kung gusto niyo magpunta ng mga ganung months, ganun yung peak ng flower. Nagtingin-tingin ako online ngayon, parang kakatanim pa lang ng ibang flower, so yung ibang hindi pa masyado. But at least mapupuntahan natin at masishare ko sa inyo. Pag kayo magpunta ng mga late June, July, August, perfect sa inyo yan. So ang rate niya actually guys, naka 50% off siya. Ayan. So 1,917 lang. Pero limit yung dates kasi nito, pinsan every other day. Ang regular niya talaga ito 4,791. Medyo pricey siya, no? Pero ako nakuha ko siya ito nakuha ko siya 3,066 kasi may mga 15% off sila, ganun. Pero mas maganda sana kung masyembuhan nyo tong 50% off. Pero kasi ang date niya, nung nagtitingin ako ng 50% off, parang ang date na available is 4 days from now, which is wala na ako dito sa Sapporo. Of course, if magbubook kayo ng inyong mga activities sa Klook, you can always use my code Marvin sa Mako Klook to get discounts. Ilalagay ko yung link ng mga hotel ko, yung link ng aking mga activities dyan sa description box para madali nyo nang mahanap yung mga ginagawa ko sa live. Okay? See you! So guys, pakita ko na lang sa inyo muna yung itinerary pala ng tour na to, no? So ito yung pinakauna, Patchwork Road, tas Shikisai no Oka, mga flower fields yan, but get your expectations right, dahil feeling ko hindi pa siya ganyan ka blue. Ito naman yung Blue Pond, next is Shirahige Falls, and the last is Farm Tomita. Guys, we've arrived sa ating first stop dito sa Shikisai no Oka. So ito nga yung may mga flowers din dito, pero again hindi pa kasi full bloom ang May. Sabi nila like mga late June or July, August talaga yung pinaka boom niya. Medyo malayo din yung biyahe namin, actually para mga 2.5 or 3 hours, pero nag-stop kami ng one time para for CR break. Ayan yung pinaka bubungad. Ano yan? Hindi ko alam kung ano yung purpose niya, pero sige, picturean natin or mag-selfie tayo. Ayun guys, ang ganda pala. Ngayon ko lang napansin, meron pala bundok dun. Kita nyo ba? No? Snow Mountain ba yan? Ayan, yung mga konting flowers na naman dito, although hindi pa siya like super Pero ayan, magagawa na natin ng
angle yan. Pero yung gusto ko talaga yung lavender. Ayan, tara, yun tayo kasi yun yung sa pelikula nila Alex, ano, di ba? Alessandra De Rossi pala. Ayan, no. Kasi hindi pa kasi siya ganun ka, ano, hindi pa siya ganun ka malaki. Alam mo, yung maliliit pa lang, Pero ang cute. Di ba mas maganda sana kung medyo mas lumalaki pa yan, di ba? Kasi alam ko, tumatakbo-takbo sila dati dyan eh. Pero ganito yung angulo. Pwede bang pumunta dyan? Pwede kayo dito? Ayan. Angguluhan natin siya ng ganyan, Tapos may mountain the background dun. Alam mo, gusto ko umaura-aura dito. Pwede kaya dito? Dala ko yung tripod ko. Parang gusto ko maglakad-lakad. Tas ito yung background. Ayan. Meron naman siyang pa konti-konti. Pero kung makikita nyo, may mga butas-butas pa eh. Hindi pa siya like, sobrang madaming flower. Yung mas maganda kasi ito kung mapupunta kayo ng mga July, August, baka puno na to ng mga flowers. Mas maganda na siya tignan. Ayan na guys, nakapag content ako dito. Nag-tripod lang ako dyan. Ito yung tripod ko, Gusto nyo ba ng ganitong tripod? Sige, ililink ko na lang din sa description box. Tapos, ayun, may mga flower dun eh. Kaso may mga sungki kasi tignan nyo dyan, may lupa na wala pang tanim, no? Sige, doon naman tayo sa may yellow. Ayan. Diba? At least meron tayong options na kung magja-Japan kayo ng summer, Hokkaido is the key guys dito sa area na to, especially July, August. Di ba yung July, August wala masyadong nagta-travel? Kahit ako wala ko masyadong plans pag July, August. Pero ang ganda pala mag-Sapporo ng July, August. Although mas mainit kaysa ngayon. Ngayon kasi medyo malamig pa. July, August yun na yung parang pinaka-summer nila dito. Pero full bloom naman ng mga flowers. So kung gusto niyo ng mga pang malaka, tapos ang picture dito, no? Ayan na, Ay, ang ganda rin ng yellow. Ano kayang flower to? Di ba yung purple lavender? Maybe this is poinsettia. Poinsettia, charing. Gawa-gawa. Ay, cutie. Cutie rin, no? Hanap lang tayo ng magandang angle. Yung tripod ko, guys, sobrang laki niyan. Parang kahit ko yan. Hindi pa yan yung pinaka-full niyan. Naaangat pa yan. So, na-realize ko, ang ganda pala na may tripod. Kita nyo? Or against the light. Against the light pala, no? Although, ang hirap lang makakuha ng angulo kasi maraming tao, pero after all that, panalo. Ay, may dumaan. Pero natutuwa ako, ang ganda ng shot ko. Na-appreciate ko yung tripod. So ayoko na mag-bag ng maliit. Sabi ko okay na ako mag-bag ng malaki. Kaya yung bag ko ngayon, itong Uniqlo, yung malaki, para madadala ko yung tripod ko. Ang ganda pala na may tripod. Ngayon ko lang na-appreciate. Ang ganda niya pala. So, ano na lang, ganito na lang. Hanap pa tayo ng next spot. Para na ako naging totoong traveler. Ang dami nga nagpapapicture nagpapakuha ng picture sa akin kasi nga may tripod ako. Akala nila ang galing ko. Tapos lahat sila doon nagpapatik ng photo. Pangit ako kumuha ng picture. Secret lang natin yan, ha. Pero pangit ako kumuha ng picture talaga. Alam na mga friends ko yan. Yan guys, ganyan lang yung setup natin. Inaangguluhan ko na lang. Maganda rin naman siya sa video actually. Kahit may mga ibang parts na walang flowers, ianggulo mo na lang dun sa marami kang nakikitang flowers para kunyari puno ng flowers. Pero again, secret lang natin yan, ha. Pag mga May, wala pa talaga masyadong flowers. Meron naman ito. Pero hindi pa siya like full bloom. Ang bloom niya mga July, August, ha. Kung magpupunta kayo sa Sapporo, as in mapupuno na siguro yan dyan. Pero may makikita pa rin naman kayo ng mga lavender. Parang gusto kong kumanta ng parang two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. Diba? Kahit wala masyadong bulaklak. Pero again, ang Sapporo talaga na una ko siyang napanood sa Kita-Kita, yung movie na yun. Tapos parang mula nung napanood ko yun, sabi ko, oh my God, gusto kong makapunta sa lugar na yun. And then, who would have thought, after many years, matagal na yung movie na yun, di ba? Parang pre-pandemic pa yun. I'm now here in Sapporo. And kayo din, hopefully makapunta kayo ng July or August. Mas maganda yung makikita nyo dito. Nagandahan ako kasi may mountain. Hindi ko na-expect na may mountain. Actually, nakakadagdag siya ng beauty. Nako-capture ba ng camera ko? Ayun o, may snow mountain sa background. Imagine pag pupunta kayo, tas puno ng bulaklak, tas may snow mountain.
My gosh, perfect. So, ang ganda ng mga flowers na to guys. Kaso bawal na pumunta sa gitna. Akala ko nga pwede eh. Para mas maganda sana yung photos mo, pero bawal. Ano kayang bulaklak to? May ano siya, yellow, pink, purple, white. Rose? Charot. Dito ba kamera? Ayan na, may fine na 10,000 yen pag nagpasaway kayo. Walang name ng flower eh. Anong oras na ba? Actually, 40 minutes lang kami dito. Tapos chinek ko pala sa clock. May tsaka June ngayon, free, walang entrance dito. Pero pag July, August, merong entrance na 500 yen. So, siguro kasi may entrance siya kasi full bloom na dito. Super ganda siguro. Ngayon, libre pa siya kasi parang hindi pa siya puno, pero pag napuno na ng flowers dito may entrance na, pero hindi naman malaki yung 500 yen, mga 200 pesos lang yun. I think worth it yun sa makikita nyong view dito. Alam nyo guys, fun fact, itong tripod ko, lagi ko itong dinadala sa maleta ko pag nagta-travel ako, lagi ko itong dinadala sa maleta, pero hindi ko siya dinadala sa mga tours, ganun, kasi nga sabi ko, ang laki pero ngayon ko siya na-appreciate. Ang ganda pala ng mga shots ko pag naka-tripod. Kasi parang nagsasariling sikap lang ako na nilalagay ko lang sa gilid. Parang mas na-happy ako sa mga videos ko. Hindi siya perfect na parang may naghahawak na tao. Pero somehow maganda siya compared sa wala. Guys, so we're now here on our second spot. So parang mga 30-35 minutes yung biyahe. Dito sa Blue Pond. So meron sikat dito na pond na color blue, pero may sikat din dito na ice cream. Bili muna tayo ng ice cream kasi parang gusto kong picturean yung ice cream habang pupunta ako dun sa may pond. So meron ditong pila ng ice cream. Bili tayo. Local production shop. Saan ba yung pila? Dito. Magkano kaya? Order here daw eh. So yung ice cream nila guys, 600 yen. Okay. Wow, wait lang daw. So may tatlong flavors guys ng ice cream yan. Blue Pond, merong mixed, and merong milk. Ano ba tayo? Mag-mix ba tayo? Or Blue Pond lang tayo? We got the goods na Blue Pond ice cream. Gusto ko lang kainin pero... Ay, ayun na pala! Ay, sorry, napala kasi. Ayun na pala pare. Ayun na pala bro. Ayun na pala yung Blue Pond sa harap ko. Picture ko lang sa may Blue Pond. Ayun na pala siya. Ayun. Super lapit niya lang. So, ayan lang yung tindahan ng ice cream. Sa harap lang. Andiyan na pala yung Blue Pond, oh. Okay guys, so nandito na tayo sa Blue Pond. Tignan nyo, oh. Mayroon pa tayong blue ice cream. Tignan nyo, para siyang Gatorade nga yung ano niya, yung color niya. Ayan, oh. No? Cute. So ito pala, artificially made lang pala to. Before daw kasi ginawa nila to to prevent yung mud flows na sa mga volcanic eruptions. So, siguro may mga vulkan dito kasi may mga nakikita ko mountains eh. So ginawa nila to para siguro ma-stop yung pag-flow ng mud. For example, mag-erupt. Merong parang pond na magpipigil sa kanya. So nagiging blue yung kulay niya because of the minerals, maybe the sulfur, ganun, or minerals from the different volcanoes na nakapaligid sa kanya, no? Ang cute! Di ba? Tapos ito, yung lasa nitong ice cream, parang lasang Gatorade ba? Or parang mga ganon? Bubble gum? Basta parang pambatang lasa. Ganon yung lasa niya, parang bubble gum na candy. And of course, meron na ako mga magandang picture. Kasi ito yung tripod ko sa likod ko. Kung nakikita niyo, that's my tripod. And gusto ko lang ipagyabang sa inyo yung mga nakuha kong photos using that. I mean, di ba as a solo travelers, may mga pa-video pa ako dyan na parang ganyan, parang sino ka dyan? Wala bang maganda? Ayan. Sino ka dyan? Certified solo traveler. Ngayon ko na, actually isa sa mga reason din naman kung bakit hindi na ako nagta-tripod kasi time consuming talaga na mag-picture pa. Kasi nagvo-vlog ako, 'di ba? I-video ko 'to. Tapos after nun magpi-picture pa ako. Minsan limited lang yung time. But then I realized I need to find the perfect balance. Kasi kailangan ko rin mag-post sa mga social media accounts ko na Instagram, ganon, Facebook. So ngayon parang
Ay, okay pala, kaya palang ipagsabay, mabilisan nga lang. Yes, kanina maraming tao dito kasi di ba nakatour kami. Kasi sila lahat nandito. Eh parang 30 minutes lang yung binigay sa amin dito. Tapos pag after nila magpicture, umalis na sila. Masaya kayang i-savor yung ano, i-savor muna yung ganyan, no? Ang ganda kaya niya. Tapos kumakain ka ng ice cream. Ang perfect nitong moment. Cookies? Okay. Lamig. Meron akong medyo konting bad na ginawa. Bad. Kasi parang ginagawa ko. Di ba kanina doon sa flower? Pinicturean ko kasi yung parang grupo ng mga Chinese. 4 sila. Tapos may grupo din na Indian. 2 sila. Eh syempre pinipicturean ko sila isa-isa. Tapos dito nakasalubong ko sila. Tapos nakikismile na naman sila sa akin. Parang kakausapin na naman nila ako. Tapos parang patay mali siya lang ako. Kasi nagtitake din siya ng time. Sorry naman. Hindi ako magaling mag-picture. Pero hindi ko alam bakit nagpapicture sila sa akin. Tapos parang feeling ko nagtitake kasi siya ng time. Ala, sila ba yung Indian? So ang ginawa ko, akala ko sila, hindi sila. Akala ko sila yung mga nagpapicture. So ang ginawa ko is hindi ko sila masyadong pinansin kasi 30 minutes lang kami dito. Syempre mag-vlog pa ako, tapos mag-video pa ako ng sarili ko. So wala ako masyadong time. I'm so sorry for being rude. Hindi naman ako rude, hindi ko lang sila masyadong pinansin. Nag-smile lang ako, ganun, tapos lakad na ulit. Patay mali siya. Baka kasi kausapin pa nila ako. Kung yung mga flowers hindi pa siya nagbo-bloom ng May, ito namang pond, parang yung pinaka-bluest niya is mga ganitong season, like May, June, maybe until July. So okay pa rin yung, kaya kita mo, maganda siya dito. Pag winter naman daw, pag pupunta kayo ng winter dito, parang nagiging yellow yata to. Tapos itong mga kahoy, nakikita niyo yung mga kahoy? Ayan. Itong mga kahoy na yan, parang nagkakaroon ng mga snow frost. So parang maganda rin siguro siya during winter, na ibang vibe siya. Pero pag summer naman siya, ganitong vibe, di ba? Ang ginawa ng iba, nagpunta muna sila sa pond. Tapos yung remaining time nila, bumili sila ng ice cream. Pwede nyo rin naman gawin yun. Pero kung mga ano kayo, mga social media, bili muna kayo ng ice cream. Para magamit nyo na props. Maganda yung picture ng ice cream ko. Tapos igagana mo yung ice cream. Tapos yung background, yung blue pond. Ang ganda niya. So, yun yung mga isa pang hack nyo. Or mga tips. Pag pupunta kayo dito, ice cream muna. Kasi yung mga tao, nagpupunta agad sila dito, no? Tapos ice cream yung nilalast nila. Okay guys, for our third stops, pupunta naman tayo sa Shirahige Waterfall. Alam mo yung vibe ng dito sa may Hokkaido or sa may Sapporo. Gusto ko talaga yung mga pabundok-bundok nila na ganyan, na parang snow mountain. Parang it's giving Switzerland yung vibe, no? Tapos tignan nyo, itong structure na to. Parang medyo ano din, no? Switzerland ba yung gusto nilang mangyari dito? Di ba nung nandun ako sa Sapporo, tapos nakasakay ako sa tram, sabi ko, wala, parang it's giving Europe vibe. Parang medyo Europe yung vibe ng tram, tapos may mga old na structures. Tapos dito naman, parang Switzerland. Ano ba ang gustong mangyari ng Hokkaido or Sapporo? Baka, kasi parang nagbasa-basa ako kagabi. Ano nga ba yun? Parang malaki din yung influence ng Western or ng mga European sa dito sa Japan or dito sa Hokkaido. 'Di ba yung dito sa Hokkaido mahilig din sila sa beer. Tapos influence daw 'yan ng mga taga Europe, 'di ba? Mahilig sila sa beer. Tapos yung mga structure dito, yung city planning ng Sapporo, parang highly influence siya ng Europe. Ang ganda talaga dito, eh. Nagagandahan talaga ako dito. Tingnan niyo, oh. Ang ganda. Switzerland. So ayan, so dito sa bridge na to, makikita natin yung, ala, yun na. Cute. Ayun na yung waterfall, oh. Okay. Oh my gosh. Yun guys, yun yung Shirahige Waterfall. Ang ganda. So parang kung titignan nyo doon ng masinsinan, para siyang white beard. Parang balbas na white. Nakikita nyo ba? Or kagaya nyo rin ako na hindi ko nakikita. So ayan, nagpo-flow siya sa Bay River. Ito, Bay River. So yung water na yan, from the waterfall, iikot yan papuntang Bay River. Kasi yung, ayun, ang ganda. Kasi yung area na to is called Bay. B-I-E-I. Wala na tayo sa Sapporo. Nandito na tayo sa isa pang area called Bay. Ang ganda, B. Ang ganda, Bay. Ay, ang ganda.
Grabe no, ang yaman nila dito sa ano, natural resources. Ano ba tawag doon? Sa mga natural beauty. Ayun, meron sila dyang mga snow mountain, may forest, tas may falls. Sana all. Selfie tayo. Saan ba yung magandang selfie dito? Ayan, may mountain, may falls. Ganda ng Sapporo. Kahit summer siya, no? Sabi nga nila nung nagbabasa ako, parang yung May tsaka June, isa daw sa mga pinaka hindi magandang season ng Hokkaido or ng Sapporo. Pero May ngayon guys, gandang-ganda pa rin ako. What more pa kung pupunta kayo dito ng mga July, August, or yung snow season, winter. Kasi alam ko nagpo-frost, itong falls na to dito, alam ko nagiging yellow yan eh. Parang nagiging magical dito kasi nababalot siya ng snow. Wala, hindi maganda yung angulo. May bakal sana dito, pero hindi masyadong kita yung mountain, no? Ang pangit ng angle. Ang ganda talaga nito. Wala lang akong magandang picture sa area na to. Kasi parang 25 minutes lang daw kami dito. Parang pakonti ng pakonti Nagsimula kami 40 minutes sa flower farm. Tapos 30 minutes dun sa pond. Tapos ngayon 25 minutes. Parang kumakonti tayo kuya. Baka mamaya 5 minutes na lang. Pero kasi actually yan lang naman kasi talaga. Ito yung dyan nakapark yung bus. Tapos ito na agad yung sobrang lapit lang niya. Tapos wala na lang masyadong explanation yung tour guide. Minsan sa bus na siya nag-e-explain. So yung binibigay niya na oras na 15 minutes sa inyo na lang talaga yun. Pero nabitin pa rin ng slight. Ang ganda. Nahihiyan ako kasi parang kanina ako yung pinaka-last. Yung sa after ng Blue Pond. Di ba parang after ng Blue Pond, mga ano yun, 20 minutes kami. Ako yung last na dumating. And guys, fourth stop is lunch. Pwede daw kayo mag-avail ng lunch yata sa tour, but I think most of us hindi kami nag-avail ng lunch. Pero dito kami nila in-stop sa ano ba? Parang siyang souvenir shop actually. So may souvenir shop dito, pwede kayong bumili. Ano mga pwede mga souvenir dito? Hokkaido Forano Lavender, white milk chocolate, cookies. May mga ganito. Ano yan? Yema. Ay, may skincare din sila. Lahat dito lavender, no? Lavender fragrance peeling gel. Magkano to? Yan, 5,500 yen. Ano pang mga budol items dito? Yan yung mga cream. Basta parang sikat siguro talaga ang lavender sa area na to. May mga hand cream din sila. May sample kaya dito. Saan kaya yung lunch? Sa taas yung ano. Dito sa parang first floor souvenir area. Tapos sa taas daw, doon may restaurant yata. Tara, let's go up. So, dito sa stop ng restaurant guys, ito yung mga menu nila. Parang meron sila mga katsu, ramen ba to? Ramen. So ito magkano ba to? 1,650. Meron ding mga drinks. Ito naman yung mga drinks nila. Mga beer. So ito guys yung kakainin natin ngayon. So ang in-order ko yung number 1 na recommended nila. Pasta plus katsu. So this is 1,620 yen or mga 600 pesos siguro ganun. Medyo matagal lang dumating yung pagkain. Parang ano lang yata kami, 40 minutes lang yata kami dito, sorry. 40 minutes lang kami dito na lunch, tapos dumating siya mga after 20 minutes. Or after 23 minutes, so meron pa ako mga 18 minutes to take my lunch. Parang ako yung pinakalas na servan na. So meron din siyang side dish na gulay. And let's go. Mukhang masarap. So ihalo natin yung sauce pasta. Wow, merong meat. Mainit kasi parang bagong luto, kaya parang ako yung last. Kasi pansin ko lahat sila nagkanin yung katsu rice. Parang ako lang yung nagkatsu pasta. So baka niluto pa nila itong pasta just for me.
Mm. Yung sauce niya medyo on the maasim side na pasta. A little bit mapagka-Italian pasta. Hindi siya yung Jollibee pasta na medyo sweet ha. Yung parang pasta talaga na pasta. Tikman natin yung kanyang katsu. Ang konti lang ng breadings, mostly talaga parang pork, makapal yung pork. Parang hindi ko nga masyadong malasahan yung breading eh. Parang pork lang talaga siya na prinito. Sarap. Medyo pricey siya pero nasa tourist spot tayo at nasa Japan, so I think okay na rin siya. Tapos may mga gulay-gulay pa. Wala, 15 minutes na lang. Ang bilis naman. Wait lang, napipressure akong ubusin kasi nga ang bilis ng oras. Kaso medyo mainit pa kasi siya. Baka pwede man naman sabihin sa tour guide na ang tagal ko kasi ng pagkain. Dito nila kami drop off, parang ito lang yung option for food. Itong restaurant lang yung option. Minsan, di ba, nagta-travel pala ako. Tapos pag namamahalan ako, sabi ko, ang mahal naman. Pero kung iisipin mo rin, syempre yung gumawa nito nasa Japan, yung cost of living nila, yung sweldo nila, mas mahal talaga kaysa sa Pilipinas. So, kaya medyo mahal din yung gano'n. Kasi syempre yung cost of living din sa bansang pinupuntahan mo, mahal din talaga. So, I think for 600 pesos sa Japan, fairly priced na siya. Parang okay na meal. Tsaka ang laki ng serving, di ba? Hindi ko maubos sa puro pa akong. Wait na, mamaya na ako magkukwento kasi tumatagal ako. Akala ko to kanina guys, nadaanan ko. Akala ko candy. Ano pala siya? Parang shell ba yan? No, parang seafood eh. Parang mga, alam ko nung nasa probinsya kami, may mga nakikita kong ganyan ng mga ano eh, type ng shell na kinakain din. Ano yan, ganyan mo siya lulutuin. Tapos dapat pag kinain mo siya ganyan, may papakit-pikit ka pang nalalaman, no? Candy ba siya o lulutuin mo? Hindi ko alam. Ba't ko ba pinoproblema? Hindi ko naman bibilhin. Diba? Problema natin, hindi mo naman bibilhin. Wala lang, na-curious lang ako. Gusto ko lang masagot yung mga curiosity sa life. Sangkaya, under construction pala. Pero yung loob, yun yung shopping, ayun yung souvenir shop. Tsaka dyan kami nag-lunch. So yung area na pala nito is called Forano. So, yung mga flower garden, ang area na yun is Bay. B-I-E-I. Ngayon naman Forano. So nasa Forano na tayo. So Sapporo, Bay, tsaka Forano. Yun yung mga napuntahan natin sa Hokkaido. So far, tatlong area. Ah, may mountain din pala dito. Kita rin yung mga bundok-bundok na yan. Ano kaya, parang all year round may snow siya, no? Baka parang may mga snow pa rin dun. Meron ako nakilala kagabi sa Sapporo TV Tower. Sabi niya, galing siya sa malapit sa Tokyo. Nagpunta daw siya sa isang snow mountain sa Tokyo. Ngayon na, May na ngayon. Sabi ko, may snow pa sa Tokyo? Sabi niya, oo, may pinuntahan silang snow mountain. Parang hindi siya mismo sa Tokyo ha. Siguro mga few hours from Tokyo. So may ganun pala, no? Kahit ganitong months, kung gusto niyo makakita ng snow ng ganitong months, May mga ganun pa pala malapit sa Tokyo. Tsaka dito nga, oh. Yung mga mountain na yan, may snow pa rin. Okay guys, so apparently, ito yung kinainan namin. Meron palang tree dito na parang lonely tree. Ayan. Tapos, yung mga tao nagpipicture-picture sila. Tapos sabi ko, ba't sila nagpipicture? Kasi nakatayo ako dyan kanina. Tapos akala ko ako yung pinipicture nila kasi nakasalaming ako. Tapos sabi ko, nagpipicture-picture sila. Tapos sabi ko, ba't sila nagpipicture? Ako ba yung tourist spot? Tapos pag ganun ko sa likod ko, okay, tourist spot pala yan. Apparently, parang hindi naman sinabi sa amin ng tour guide namin na meron palang ganyan. Feeling ko mas maganda sa pag winter. Siguro pag winter to. Tapos parang mag-isa siyang puno dito. Baka mas snowy siya. Yung tour guide namin, sobrang kabaliktaran naman siya ng tour guide namin doon sa may Fukuoka. Di ba may tour guide kami doon sa Fukuoka na nagsasalita siya ng 3 languages. Tapos sasabihan niya kami na 30 minutes sa isang lugar or 1 hour. Pero ang dami niyang in-explain. Tapos iba-ibang languages to the point na parang wala na akong personal time kasi puro na lang siya explain. Itong tour guide naman namin, kabaliktaran. Parang hindi siya nag-explain. Parang sariling sikap lang kayo. Kumbaga, sasakay kami ng bus, tapos parang
ay, biglang bababa na. Tapos pagbababa na, minsan hindi niya rin sinasabi ko anong oras kami babalik sa bus. Iko-confirm ko pa sa kanya, what time are we gonna go? Ganon. Parang iba-iba talaga yung, depende sa tour guide na matatapat sa inyo. No? May mga tour guide na super explain sila. May mga tour guide naman naka-guide na chill lang. Ito naman na sobrahan sa pagka-chill yung tour guide namin. Hindi nag-explain kung nasa na yung lugar. Tapos ayun nga, yung time hindi siya nag-explain. Lagi ako nagtatanong, what time are we gonna go back? Nakaka-stress. But anyway, at least mas maraming free time kasi hindi siya nangingialam sa'yo. Okay guys, nandito tayo sa ating final stop for today's tour sa Farm Tomita. Feeling ko dito sinut yung kita-kita. Mas feeling ko mas dito siya. Pero unfortunately, as what I've mentioned, hindi pa kasi talaga siya yung full bloom season. Although may makikita na kayong konting lavender dito. Pero hindi pa kasi siya yung tubong-tubo. Tapos yung ibang mga flowers, tignan nyo. Parang kakatanim pa lang, diba? Ay, may mga pink dun, oh. Tara, lakarin natin papunta sa may pink. Dami naman yung time na binigay nila sa atin. So far, ito yung pinakamatagal. 1 hour daw tayo dito. Kasi dalawa yung parts ng farm na to. Flower farm and then sa kabila daw is melon farm. So, siguro magdalita ng melon kasi sabi nila masarap daw yung melon dito sa may Hokkaido area. Imagine kung pupunta kayo ng mga July, August. Actually, nagtingin nga ako sa Instagram. Try ko kung maipapakita ko sa inyo. Nag-check ako sa Instagram ng mga photos ng Farm Tomita. Tapos kapag mga ganun nga, wait lang. Ayan, Farm Tomita. Pero ang ina-upload nila mga September. Yun. September. Ito naman, July. Oh. July 2022. Mas marami. Ito, July din to, oh. Punong-puno ng lavender. Baka dito nga sinot yung kita-kita. Ay, sino tong cutie? Charot. Farm Tomita. O, tignan. Ay, ito May, oh. Tignan May 8. Ganito ang sitwasyon ngayon. Charot. Yung parang kakatanim pa lang. Ganyan siya. Hindi siya masyadong giving ng ganitong month. But, kung July, September, pack kayo dyan. Ganito rin silang bulaklak. Ano kaya to? Cute. Nai-imagine ko lang kung gaano kaganda. Kasi tignan mo ngayon, binungkal na lupa. No? Kung yung parang asinatan na taniman siya. Ganda siguro tignan dito. Makulay. Puno ng flowers. Ang sabi naman ng mga maliliit na flower pa lang. Sabi nila, at least tumubo na kami. At least nakita mo kami ng ganyan. Kasi minsan ina-appreciate lang natin sila kapag malaki ka na. Pero yung mga small time YouTuber, yung mga nagsisimula pa lang, minsan hindi natin ina-appreciate. That's the lesson for today, di ba? Nagkaroon pa tayo ng ang gandang lesson. Yung mga maliliit na bagay, maliliit na flower, i-appreciate mo sila kasi minsan nakikita lang natin pag ano na malaki na. Pero yung pinagdaanan niya, yung maliit pa siya, kung paano siya nag-grow, di ba? So dali, videohan natin, i-appreciate natin. Sobrang ganda mo. I trust you. I know you can do better. I know that you will become someone someday. So proud of you guys. Ang cute niyo, my God. I can't wait to see you all grow. Glow and go. Charot. Ang ganda siguro to yellow. Oh, tignan mo para magiging ganun nga siya. May pattern. Yellow, purple, pink. Swerte naman ng mga pupunta ng July. Sana all na lang ako. Tag niyo ako sa Instagram ha. Pag nagpunta kayo ng July dito tapos may mga maganda ring flower, tag niyo ako, sabihin niyo, hi Marvin, ako nga pala yung sinayang mo. Yan na, may mga red pa dito, may orange naman. Oh my God mga babies, wag niyo akong kalimutan ha. Pag tumubo na kayo, baka naman lumaki din yung ulo niyo. Or lumaki yung bulaklak niyo. Makalimutan nyo na once in your life, may isang Marvin Samako na kinamusta kayo dito nung maliliit pa kayo. Kinamusta kayo nung wala pa masyadong nakaka-appreciate sa inyo. Pag gumanda na yung buhay nyo, gumanda na yung bulaklak nyo, makakalimutan nyo na ako. Is that right? Or is that right? So itong Farm Tomita, isa to sa mga pinakasikat na farm dito sa Hokkaido. Dahil nga sa ganda niya. Pero ang galing din no, kasi ang dami rin na pinapuntahan today. Yun lang yun talaga yung maganda sa tour, convenience, tsaka pag limited yung time mo, marami kang gustong mapuntahan. Highly recommended this tour. Again, nilalagay ko na lang dito yung tour na ito na nabook natin sa Klook. And of course, you can use my discount code Marvin sa Mako Klook to get discounts sa inyong mga bookings sa activities, hotels, and transportations.
Of course, yung cons lang niya, syempre minsan limited yung time sa isang location, mabilisan lang kayo. But ayun nga, mahirap din kasi yata siyang i-commute eh. Kasi may mga napapanood na akong vlog. Iniisip ko mag-DIY. May mga bus kasi, isang foreigner na napanood ko. Yung bus daw, every 3 hours lang dumadaan dun sa area na yun. So parang na-miss niya yung bus. Tapos 3 hours siya nagantay. So parang, kapag ganun yung mangyayari, wala tayong mapupuntahan, no? Medyo, yun yung advantage ng tour. Kasi di ba may transportation ka na. Sitting pretty ka na lang. Tapos ang dami yun ng spot na mapupuntahan. But, kung may kotse kayo, DIY, that would be better. Kontrolado nyo yung oras. Mas mahal lang. Ayan. Punta nga tayo sa may melon farm kasi wala pa talaga masyado dito eh. But again, I'm so proud of you. I know you can do better. I know you will become bigger someday. So, pagpatuloy nyo lang yung pag-grow. Ang galing ni ate. O, ganyan na lang ang guluhan nyo na lang. Parang upo-upo na lang kayo para magmukhang madaming lavender, no? Ayan o. Mas magandang angulo yan. Pero sana all may magpipicture. So guys, sa kabilang side ng tomato farm is meron, ito na yata yung melon farm, no? Mukhang mga melon yung ano eh. Saan kaya banda dito? Ang chill lang din dito. May mga iniinom silang mga melon shake, no? Yung Sapporo pang chill lang din. Kung gusto niyo ng chill life, oh, ganyan-ganyan lang kayo. Saan yung mga melon? Gusto ko makita yung plantation. Ayan, may mga duyan-duyan pa doon. Ayan, basahin natin. Watermelon farm. Wala ba't ang haba? Watermelon farm in the middle of the mountain. Charet. Ang haba eh, baka ganun. Baka may kadugtong pa siya. Ayan, meron sila dito mga tindang mga something. Melon shake, melon ice cream. May mga, mga melon bread din dyan, no? Pero naku-curious ako sa banda yung melon. Magtanong nga tayo dito, parang yung suot ni kuya parang melon eh. Charot, baka alam niya. Kuya, I was supposed to ask but you did not give me time to reciprocate the attention that I was willing to give. Ay, that's life. Sometimes hindi tayo gusto ng gusto natin. But I just wanna say that I like your pants. Hopefully you also like me too. Charot. Ayan, mga bread nila puro may melon. Parang may melon Yakult. Ang Yakult na melon. Tomato melon house. Feather bread. Ayun no, doon nila ginagawa. Kitang-kita mo. Yeah. Excuse me, is there a melon farm? Melon farm? Oh, so behind over there? Behind, I go there? Okay. Okay, thank you so much. Meron pala daw farm sa behind. So maniwala tayo kay kuya. Dapat pala bumili ako, nahiya ako. Mamaya na, gusto ko dapat bumili muna tayo para may props tayo. Tapos pupunta tayo sa may melon farm, meron tayong props. Apparently pinuntahan ko is hindi siya farm. Para more ang kainan lang. So dito lang pala talaga. Yung flower, sabi niya dito to behind, baka magkakadugtong lang yung flower at melon farm. Nagbida-bida lang ako. Pero at least may nag-discover tayo. Hi! Hello! Hey guys! What's your name? My name is Kento. Where are you from? I'm from Hokkaido. Hokkaido? Yeah. Nice to meet you guys. Nice to meet you. You have a channel? Yeah. Marvin Samak. What's your nationality? Filipino. Oh, I'm half Filipino. You're half Filipino? Wow. But can you speak fluent Japanese? Yes, I can. You can. Yeah. Marvin Samak. Filipino pala si kuya. Pinahirapan ba ako mag-English? Hello po. Ayun guys, dito na pala siya nag-work. Diba? Fluent ka na mag-Japanese? Fluent naman. Sige nga, sabihin magsalita. Ano na lang, ano ba, introduce. Sige. Kaya. Konnichiwa, Matsumura Kento desu. これからよろしくお願いします。マーヴィンさんのチャンネルにご登録お願いします。Ang galing. Ang galing. I-research ko na ano bang itsura ng melon plant. Feeling ko, kaya hindi ko nakikita yung melon
farm. Kasi melon yung mga nandun, yung mga green na yun. Wala lang bunga. Check ko nga. Kasi nahihirapan ako maghanap ng melon farm dito. Wala naman ako nakikitang melon. Melon plant. Yan siya, oh. Yung mga green nga. Ako ba ito nakita? Ganun pala siya. Ganun pala yung plant ng melon. Yung green lang na parang nakaano lang siya sa may lupa. Ah, okay. Ganyan pala yung melon. Parang watermelon to. Melon eh. O ganun. So green nga lang siya, tapos wala pang bunga siguro. Sige, isang ikot pa nga ako. Sige guys, umakit lang ako dito sa may second floor kasi umakit yung mga tao. So as a inggitero, umakit lang ako dyan. Ang ganda pala dito guys, kapag pupunta kayo ng parang full bloom, parang naka-elevate ka kasi so kitang kita mo. Oh. Ang ganda ng mga baby plants. Charot no? Tapos meron pang ano dito, mountain, oh. Iba, Switzerland. Guys. Hello. What's your name? I'm Ridge. Ridge? Yeah, I'm a fan. Oh, wow, thank you. I've been watching about. Remember his vlogs on YouTube? Hi. Yeah, I'm actually doing a vlog also. Hi. Hello. Hindi ko talaga makita yung melon farm, guys. So I decided that I'm just gonna drink some melon shake. Kasi ini-stress ko yung sarili ko dun sa melon farm. Naku-curious kasi ako, hindi pa kasi ako nakakita ng melon na plant. Gusto ko yung makita sila. Wala akong makita. But it's okay. I still have 20 minutes kasi, so ano ako na lang. Kain na lang. Ay, inom na lang tayo ng melon dito. Ayan guys. Kung chill na lang tayo sa melon, di ba? Hindi ko mahanap yung melon farm. Inumin nila natin melon para matikman natin kung gaano ba talaga kasarap yung melon. Kasi pinagyayabang nila na masarap ang melon sa Hokkaido. Oo nga no, parang kumakain ako ng melon na prutas. Ang tamis. Fresh. Parang fresh na melon talaga. Parang hindi nakakasosyal yung pagkain ko. Yung nakakita pa naman sa akin dito na, hello kaya, parang mga social sila no. yung nakakita sa akin dito na viewers si Kuya, tas Englishero pa no. Ngayon ko lang nalaman may nanonood pala sa akin na Englishero. bigla akong nahiya sa mga pinagsasabi ko ng mga English, ganun. May mga viewer pala ako na Englishero. Nung nakita ko ni Kuya, oh, it's English, 'di ba? Napalaban din ako ng English, hindi ko alam kung tama ba yung pagkakasabi ko. Pero ang galing, natutuwa ako. Ngayon ko lang nalaman na meron pala akong viewer na medyo social. Akala ko yung mga viewer ko yung parang ano ko lang, kanal humor lang din kagaya ko. May mga viewer pala ako na pasosyal ng mga Englishero. My God, from now on, I'm just gonna speak in English to cater. Darit. Pero natuwa ako kasi parang first time ko nakakita. Ay hindi, may mga iba rin pala. May mga nakita na rin ako na pala ng mga social. Pero ito talaga yung parang Englishero, no? Nakakatuwa minsan. Nahihiya ako sa mga pinanggagawa ko sa vlog. Meron pala tayo mga nanonood na, sorry Kuya, but nice to meet you. Cheers to our long-lasting English friendship. Nakakatuwa kasi pinanood daw nila yung Kyoto vlog ko sa Japan, yung Fukuoka vlog ko sa Japan. Nakakatuwa. Parang kailan lang ako nasa Fukuoka, like 2-3 weeks ago lang, no? Ang sarap nito guys. Parang melon na melon talaga. Medyo pricey lang, 750 yen. So, ano yun? 300 pesos. 300 pesos. But, maybe it's worth it because of the view. Tingnan mo, nakaupo lang ako dito ha. Pero yung views and opinions of the guests, tingnan nyo. Diba? May mountain view to. Okay, lipat tayo dito para mas maganda yung background dito. May pa mountain. May mga duyan-duyan pa nga dyan. So, okay na dito na siguro tayo. Anong oras na ba? Oh my gosh. 32:45. 12. Meron pa tayong 12 minutes to spare. Pero actually parang hindi naman masyadong strict sa time yung tour. Yung ano namin. Kasi minsan may mga nalilate. Tapos hindi naman kami agad-agad umaalis. Pero syempre ayoko na magpalit ng sobra. Ang sarap nito. Chill vibe.
Tinanong ako nung kanina, tinanong ako ni ate, yung nakausap ko kanina. Tinatanong niya ano daw yung mas maganda, Fukuoka ba or Sapporo? Sabi ko, wait lang, parang parehas lang. Sabi, parang kailangan kong mabigay ng sagot, no? Ang sinabi ko Sapporo. Kasi for some reason, parang ang ganda ng Sapporo eh. Laid back din siya. Fukuoka is also laid back. Maganda yung Fukuoka pero wait lang, naguguluhan talaga ako kasi parang yung Sapporo, umaano siya eh. Inaagaw niya yung corona eh. No? Kasi pagkadating ko pa lang parang wow, napawawag agad ako dun sa city. Sabi ko nga very livable city, no? So naguguluhan na tuloy ako. Ano bang mas maganda? Yung sa may Kyushu or dito? Parang parehas eh. Parehas nagbibigay ng laid back. Pero for now, parang Sapporo. Pero maganda rin yung Fukuoka ha. Pero Sapporo eh. Naguguluhan na ako. Parang ang ganda lahat. Kaya yung sagot ko Sapporo kasi parang pagkadating ko sa Sapporo, may ano agad siya, parang na-inlove agad ako. Alam mo yun, na-inlove agad ako. Sa Fukuoka, slowly sa Kyushu region, parang nung una hindi ko pa siya na-love. Pero later on, naging love ko din eh. Pero ang ganda rin kasi ng Sapporo. Ewan ko ba guys, puntahan nyo na lang parehas. Tapos sabihin nyo ako kung anong mas maganda. Pero parehas maganda. Parehas worth it puntahan for me, no? Pero natutuwa ako na nagpunta ako sa summer dito sa Sapporo. Well, hindi pa siya super summer, no? Ang summer kasi sa Sapporo parang mga July talaga, July, August. Yun yung pinakamaganda yung Bulaklak, but again yung kasing pinakamainit. Pero natuwa ako na pwede palang magpunta ng May or April, May, maybe June, medyo malamig pa ng konti. Sa Japan na medyo malamig, no? Kasi pag summer talaga, hindi ko masyadong naiisip mag-Japan kasi nga mainit, di ba? Mainit ang Japan pag summer. May other option pala. Hokkaido, guys. May direct flight ng Cebu Pacific, no? From Manila to Sapporo. So you might want to consider. Ang ganda ng Hokkaido. Sapporo maganda pero wala na tayo sa Sapporo. Nandito na tayo sa ano na nga ba to? Furama area na tayo. Pero ang ganda din eh, no? So at least meron na tayong mga options pag gusto natin mag-Japan ng mga ganitong months. May, April or June, pwede natin ma-consider to. July, August mainit pero maganda yung Bulaklak. At least may option na tayo na. Tsaka chill lang talaga. Diba? Ganyan lang yung binibigay na vibe. Tagaytay. Sorry. Yun lamang guys. Ubusin ko lang tong ice cream ko kasi babalik na rin ako doon sa bus. Kasi ano na namin. Babalik na kami sa papuntang Sapporo. Medyo matagal pa yung biyahe. I think 2 to 3 hours pa yung biyahe. So yan. Ubus ko na lang to. Cheers para sa inyo. Para sa inyo para ako kumain. Yan guys, maraming may pagtayo pa talaga. Maraming salamat. Gusto ko kasi maganda yung ending. Maganda yung background. Yan, maraming salamat sa pagsama ulit sa pag-tour sa akin dito sa may Hokkaido. Tinur natin yung Bay area and Furama area. So babalik na ulit tayo sa Sapporo and marami pa tayong mga gagawin dito. This is just day 2 of our, ilang days ba ako dito? 5 days in Hokkaido area. No? So maraming salamat guys. Sana okay kayo ngayon. Sana masarap din kinakain nyo. And I'll see you again on the next one. Byeers! Parang kumakain ako ng melon na prutas. Baka pwede man naman sabihin sa tour guide na ang tagal ko kasi ng pagkain. Pilipino pala si kuya.